Bombayin kami, galing sa inyo. Di ba sa kami, pati kayo kalaban namin. Tama naman, sentido ko mo naman yun eh. Yung kakampi ng kalaban nila, magiging kalaban rin nila. Kakampi natin na Amerikano, kaaway nila Amerikano. Kahit mabait tayo, kakampi nyo Amerikano ha, bibigay kayo ng mga base militar, delikado kami dyan, lalabanan namin kayo. Yan ang problema dyan. Kaya yung mga ginagawa nila, pambubuli, hindi, sa tingin ko, hindi matitigil yan. We have to strengthen our relationships. At puntahan natin yung pang ibang aspeto ng buhay na maaari nating pagkasunduan. Hindi lamang dun sa dagat ang pinag-aawayan natin. Di ba? Mas maganda yung magkakaibigan kaysa mag-aaway tayo. Kaya itong sinasabi rito, mga gray ships, Presidente Marcos Jr. Pero dapat, huwag na kayo magpadala. Kasi, kung magpapadala kayo ng gray ships, siguraduhin nyo na kaya nating lumaban. Kasi baka pakitang tawa lang yan. Pag sinalakay tayo, wala tayong magawa. Diba? Kailangan maging cordial. Hindi malamig ang relasyon. Otherwise, maniwala kayo. Yung mga ginagawa sa ating pambubuli, hindi magtatagal. Hahantong yan sa karahasan, yung tunay na karahasan. Tunay na pananakit hanggang pagpatay. Di ba ngayon lang nga binabangga yung ating barko. Ang laki-laki ng kanila, ang liit ng atin. Walang laban Binubomba tayo ng mga water hose nila. Ang powerful pa naman. Meron pa sila mga blinding laser. Kaya talagang tama ang naging patakaran ni Presidente Duterte noon. Maging magkaibigan na lang tayo. Pero hindi natin isusuko yung ating kasarinlan. Meaning, kung ano yung atin sa ilalim ng batas internasyonal. What is ours under international law? If that is our exclusive economic zone, dapat atin yun. Wala, hindi natin isusuko yun. Kasi sila rin naman yun din naman ang claim nila. Hindi, amin yan. Nag-aaway tayo. Hindi naman yan ang pinaka simula at huli. That's not the beginning and the end of our relationship. Hindi yan, ang buod dyan, hindi naman yan Hindi natatapos ang relasyon natin dyan sa pinag-aawayan nating dagat. Pagkat ang relasyon ng isang bansa sa kapwa bansa ay napakalawak na maaaring gamitin ng bawat isa upang yung mga mutual interest nila or common interest mapangalagaan nila at mapalaki, mapalalim. Kasi whether we like it or not, hindi naman pwedeng nag-iisa tayo Hindi naman forever pwede tayong palaging dependent
dyan sa Amerikano. Kasi Amerikano, ang interest niyan ay palaging yung makakabuti sa kanila. Kagaya niyan, yung pananatili ng mga base militar dito, ayan po ay makakabuti sa kanila. Bakit? Sapagkat, yung kalaban nila China, pag sasalakayin sila ng mga missile, pwede nila kagad i-interrupt. Pwede nilang i-block. Malapit lang eh. Bago pa makarating sa Amerika, at kaya naman nilang paulan ng mga missiles papunta sa iba't ibang estado ng Amerikano. Eh nandito sila, kaya strategic yung lugar natin. Kaya pabor sa kanila yan. Kaya gagawin nila lahat upang mapanatili ang mga base militar dito. Tandaan niyo yung Military Base Agreement? Hindi ba? Tagal nun. 100 years. Ang ginawa ng Presidente Marcos Sr., si Ferdinand, hinati yun, ginawa 50 for 50 years. O, yun. Yun na naging dahilan kung bakit siya tinanggal. Hindi siya tinulungan. Matatandaan nyo? Cut and cut clean, sabi ng ambassador kay Marcos. Humingi siya ng saklolo eh. Dahil may EDSA revolution eh. Wala, talagang dahil nga yung naging foreign policy niya ay tinanggal niya ang base militar. Siya nagsimula niyan eh. Natapos yung base militar nung panahon ni Cory. Pero ang problema, bumalik, mas marami pa ngayon. Noon, 2 lang. 2 ba o 3? Ngayon, ang dami. Ang daming base militar all over. O yan ang problema. Just got the number Novaliches. Hindi ko tayo magtatagal dahil bukas may pasok tayo, no? So, gawin lang natin ng hanggang 11. Magpapahinga na tayo. Good evening din. Rest din. Ang lago daw ng buhok natin. Hindi yung malago yan. Mukha lang malago. May pitch ba si Inday Sara? Papunta ho dyan. Tandaan niyo sinabi ko, di ba? September of last year, tinignan ko yung date ng Manila Times. Isinulat ko na yan, impeachment looms. Sigurado na kago i-impeach yan. O yan, nangyari na. Nakapasok na. Hello daw from Taiwan at from Samar. Kaya, whether or not magtatagumpay sila dyan, ibang istorya. Kasi ang impeachment madali. Makukuha nila yung boto, pwede nilang i-refer yan sa Senado. Kaya-kaya nila yung 106. 106 lang ang kailangan. 200 na nagpunta sa fellowship sa Malacanang. O di sobra-sobra. Kaya-kaya nila yan. Kaya yung pinagpapapirma, magaling din itong mga magaling talaga nasa utak ng utak nitong impeachment. Ang pinupronta nila yung mga kaliwa, mga komunista, communist leaning. Para hindi halata na sila yon. Actually sila yon. Yung mga kalaban ni Inday Sara. 3 yan eh. 3 ang kalaban ng grupo ng mga Duterte. Mga kaliwa,
Kasi, di ba, si Presidente Duterte talagang pinatumba niya ang mga rebelding komunistang terorista doon sa Davao, nung mayor pa siya at nung maging presidente siya. Sino pa? Ano pa? Itong Dilaw. O hindi ba ang Dilaw? Kalaban din yan. Nilabanan nila si Presidente Marcos sa Panguloan, talo. Nagtumakbo, mid-election. Walang nanalo sa kanila. Nung nakaraan, nanalo lang yung isa dahil hindi inupakan ni Presidente Duterte, yung babae. Kaya nanalo yun. Pero kung re-electionista, wala, hindi lalabas yun. Kung ngayon tumakbo yun, wala nung talo yun. Alam niyo, nagugulat ako sa mga billboards, ha. Naglalaki yan ng billboards. Itong kay Manong Chavit Singson, hanga ako, ha. Talagang ubod ng laki ng mga billboards. Kahit saan ako magpunta ngayon, EDSA, meron. Marikina. Yung ako ipapuntang Cavite nung isang araw. Nandun. Expressway, doon sa North, ganoon din. Talagang masigasig ang kanyang pangangampanya. At may pera, may organisasyon din. Kaya maganda laban. Merong isa naman, yung kamag-anak ng makapangyarihan sa atin. Naku, ang lalaki rin ng mga billboards niya. Napaka-sip-sip naman. Naglalaro sa, namamangka sa dalawang ilog. Gusto niyang kunin ang boto ng Duterte. Gusto niya rin kunin ang boto ng mga Marcos. Ang hindi niya lang makukuha yung mga dilaw at saka mga kaliwa. Hindi siya makakalusot doon. Galit sa kanya. Kaya kailangan kunin niya yung Marcos votes and Duterte votes. Pero sa akin, hindi ko, walang makukuha boto sa akin yun. Napaka balat kayo eh. Ang kasaysayan niya talaga, gagamitin ka lang. Ginagamit na nga, pareho ng paggamit niya kay Inday Sara. Yeah. Ano pa? Sino ba mga napapansin natin? Naku, merong isa dyan nga pala. Naglalakihan din. Nung kandidato siya noon, nung in-endorse siya ni Presidente, wala siyang, wala kang makikita mga billboards. Ngayon, biglang naglabasan. Palibasa, senador na eh. Dami ng pera. Pero, hulaan niyo kung sino yun. Eto, tinulungan ni Presidente Duterte. Dahil hindi ito lalabas kung hindi ito tinulungan. Hulaan niyo. Hulaan niyo kung sino yan. Sa unang pagkakataon na mag-trader siya, naku, tinalon niya kaagad. He grabbed it at the first opportunity that he could lead the group that helped him win. Umalis siya sa PDP laban. Pagkatapos maging puno ng isang komite, nako, gusto pa ipakulong yung mga walang kasalanan. Mabuti na lang at in-overrule siya ni Presidente Marcos Jr. inabserto. Pero ngayon, ako talaga, kahit saan ka rin magpunta, nandun ang mukha niya. Pati sa telebisyon, actually, nag-start siya. Isang taon na nangangampanya na yan. Sinabi ni Presidente Duterte, hindi kita tutulungan, nilayasan mo kami. Wala kang utang na loob. Kaya, kailangan babantayan nyo yung mga taong ganyan. Kailangan turuan natin ang leksyon.
Sino pa? Sino pa ang mga nakikita kong malalaki ang ano? Basta ingatan nyo yung mga gumagamit lang sa grupo ng mga Duterte. Marami ho yan, maniwala kayo, marami yan. Alam nila na magagamit nila si Inday Sara. Magagamit nila si Presidente Duterte. Marami magsisiksikan dyan, lalo ni mga kandidato. Lagi mga pasalita niya in defense of the Dutertes. Pero pag yan nandun na sa kanila mga pwesto, maniwala kayo, wala yan. Kakalimutan kayo niyan. Yung mga kasaysayan yan kilalang kilala natin ang mga bitukan yan Kaya yung mga nagtatanong sa inyo kung ano ang tingin ko, meron dyan mga pangalan na pilit na inilalagay. Naku, ayaw ko yan sa mga yan. Lalo na yung mga sinuka ng administrasyon dahil sa mga anomalya, dahil sa korupsyon. Maniwala kayo. Gagamitin yan. Meron pang isa dyan sinuka rin ng administrasyon. Wala, magpa-party list siya. At nagbablog din siya. Panay puri niya, panay depensa niya. Kasi ginagamit niya, gusto niya makuha ang boto. Pero mag-ingat po kayo sa mga taong yan. Yan ang kailangan na bantayan natin ang ating grupo na hindi makapasok yung mga itinakwil na ng kabila dahil sa hindi mga magagandang record nila doon. Kasi hindi naman itatakwil niya kung magandang record. Ang tataas ng mga posisyon Hindi po ba? Kaya mag-iingat po tayo. Hello from Taiwan. Yung aking apo Taiwanese Kapag may dugong Taiwanese yung kanyang mga lolot dun sa kabila. From Samar. Attorney Panelo is truly allied with PRRD. Thank you. Alam nyo kaming dalawa ni Presidente Duterte. Watching from Qatar. Tagal na ho kaming magkaibigan yan. Markada na talaga kami yan. Mayor pa yan. Although sabi niya, hindi lang mayor, kilala na kita. Para sinusumbat ako, kilala na kita, mayabang ka na talaga na. Hindi ka na mamansin nung ako'y piskal. Pupunta ka sa kwarto namin, dalawa kami ni Piskal Lopez na naging judge. Yun ang tatay ni Zulaika Lopez. Kasi nung 10 taon na kami magkakaibigan ni Presidente Duterte. Sabi niya sa akin, alam mo ba na matagal na tayo magkakaibigan? Oo, alam po, 10 taon. Hindi! Lampas pa dyan, magkakilala na tayo. Ha? Sabi ko, kailan yan? Saan yan? Sabi niya, di ba, abogado ka ng Unilab? Oo. Hindi ba, nagpupunta ka sa Davao, naghahain ka ng mga kaso? Oo na. Oo, saan ka ba nagpupunta pag nagpapile ka ng kaso? Di ba, dun kay Judge Lopez, dating piskal? Oo, dun nga. Kasi brad ko yun, saka binibisita ko yan. Oo, ang hindi mo alam, ako yung kasama niya sa kwarto. Magkasama kami sa kwarto, dalawa kaming piskal. Pag dumarating ka, syempre, dahil nga Manila lawyer ka, kami naman, alam mo naman mga probinsyano, bilib na bilib kami Sabi niya, kung manamit ka talagang maporma ka mayabang ka Palo ko na, sabi ko, ba't mayabang? Hindi, ang ibig ko sabihin sabi niya, talagang, syempre, ibang dating ng mga taga-Manila, Maynila abogado. We are in awe with you people there. Kala nyo lang yun. Mayabang talaga kami mga galing sa UP tsaka sa Maynila. Pero mababait. May konti lang na yabang. Pero sabi niya, pag pumapasok ka, dumidiretso ka kay Joe Lopez, tatay ni Zulaika. Pagkatapos, kwento-kwento lang kayo sa nila, umaalis ka na. Sabi ko, bakit? Di ba kita binabati? Hindi, binabati mo naman ako.
Pero sa totoo lang talaga, alam mo, hindi kita maalala. Palibasa kasi siguro, ang haba ng buhok mo noon. Kasi nakikita ko yung mga ibang picture mo ngayon, ang haba. Oo, sabi niya. Piskal ako noon eh. Sayang ano, hindi tayo Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba? Ang gusto kong, ang ambisyon ko noon, nung ako'y piskal, sabi ko nagbababad ako sa hapon, kasi sa umagang ang trial ko, sabi niya, ang bisa ko sa criminal case eh. O tapos, so, sa hapon, mga civil case. Alam mo ba na hindi ako maalis? Nagbababad ako sa civil. Bakit? Kasi ang ambisyon ko noon, makalaban ka sa kaso. Oh, sabi ko. Kaya nagpiprepare ako, nag-aaral ako, nakikinig ako sa mga style. Alam mo na mga, meron ka na reputasyon noon eh, sabi niya. Kaya gusto, hindi kita para talunin, sabi niya naman. Humble naman siya. Kundi para matuto ako sa iyo. Ako ha. Ayan ang aming yan ang aming relasyon. Di ba, tinatanong ko, paano mo ba nakilala si Presidente Duterte? Nababasa ko siya sa pahayagan. Mga nakakarating sa akin, ang galing sa Davao. Kasi nga nagpupunta ako sa Davao eh. Naririnig ko ang tungkol sa kanya. Nung mayor na siya. At nagka-interest ako sa kanya kasi matagal ko nang naghahanap ng pwedeng maging presidente ng bansa na matapang, may malasakit, walang takot kahit kanino, walang agenda, hindi corrupt, at saka yung mababa ang kalooban, yung humble na tao. Tagal ko nang hinahanap yan. At nung marinig ko siya tungkol sa kanya, na pumapatay daw ng kriminal, takot lahat ang kriminal sa kanya. Natigil daw yung mga terorista doon, mga komunista. Natigil daw yung droga doon. Takot daw mga kriminal doon at ang mga tao doon, walang pangamba pag naglalakad sa gabi. Di ko humanga. Sabi ko, okay itong maman to. Sino ito? Hindi ko siya naririnig noon nagpupunta ako sa Davao. Naririnig ko mga pangalan noon. Ay, yung mga dating mayor doon, sila, yung kapatid ng tatay ni Zulaika Lopez, si Mayor Elias Lopez, yan. Meron pang isa, yung tinalo ni Presidente Duterte. Medyo sikat din yun, no? Human rights lawyer din yun eh. Pero tinalo niya yun eh. Yun ang mga naririnig ko. Hindi ko naririnig si Digong. Narinig ko na lang, nung mayor na siya, doon siya nagpakitang gilas. Kaya, nagka-interest akong makilala ko siya. Kaya nung pumunta kami ni Dr. Panelo doon, meron siyang lecture. Nag-lecture siya sa diabetes eh. Sabi ko doon sa kaibigan ko, si Bong Diaz, may-ari ng Imperial Hotel, namatay na ako yun. Yung Imperial Hotel nga eh. It was a family hotel but converted into a small mall. Marami na, iba na itsura. Sabi ko sa kanya, Bong, itong mayor nyo, kilala mo ba? Sabi niya, sino? Si Digong. Digong ba pangalan, no? Rodrigo yun, di ba? Oo, yun ang tawag sa kanya dito, Digong. Hindi yung Digong, ha? Mali yung pronunciation. Masakit din sa tenga yung Digong. Wala, kailangan Digong. Matigas, Digong. Sabi niya, bakit? Gusto ko makilala eh. Bakit gusto mo makilala? Abay, bakit naman hindi gusto ko makilala? Bilib ako, mapapatay daw ng kriminal eh. Kaya alam mo, naghahanap ako ng taong ganyan. Dahil itong mga nagiging presidente natin, mahihina mga loob eh. Kaya nga, matapang. Walang agenda. Kasi karamihan, puro may agenda. May personal na interest eh. Either isang elite, kinatawan ng elite. Di ba? Kanya, yan. Merong grupo na hindi pa pwede niyang isurrender yung grupo niya. Kailangan yung interest niya. Kaya yan ang mga presidente ng mga nakaraan. They only differ
they vary in degrees. Merong mas matindi, merong less. Ganun pa man, sabi ko, gusto kong ma-meet. Kaibigan mo pala, sabi ko, saan ba natin makikita yan? Sabi niya sa sa City Hall. Kasama ko yung doktor yung doktor naming anak ni Dr. Panero, si Angelo ko. 3 taong gulang pa lang siya noon. 3 years old ngayon ilang taon na ba siya? 30, 31. So matagal na. 3 years old lang kasama ko. Sabi ko, puntahan natin. Anyway, may lecture si Dr. Panelo. Wala naman akong gagawin dito. Di pumunta kami sa City Hall ni Bong Diaz. Pagdating ko namin doon, abay, ang daming tao. Kapila Sabi ko, ba't ang daming tao rito? Paano natin makakausap yan? Ang daming nakapila, nag-aantay sa makakausap niya. Alam mo, love ng tao yan. May legend yan dito sa amin. Talagang maraming humingi sa kanya ng tulong. Kaya nag-aabang lahat yan. Sabi ko, paano natin makakausap yan? Sa haba ng pilang yan, abutin tayong 3 oras dito. And then sabi niya, basta pagbigay na lang natin pangalan natin. Pumunta kami sa secretary, binigay ko ang pangalan ko. Nilagay ko lang Sal Panelo. Mga 91 yon, kung hindi ako nagkakamali, 91. Kasi kasagsagan ng kaso ng Sanchez case ng Kalawan. Ako ang abogado nun, isa sa mga abogado. So, nung binigay ko namin ng pangalan ko, ako, naka-ready na ako na mag-antay kasi nga, daming tao Kaya nagulat ako, wala pang 1 minuto, lumabas siya sa kwarto niya at hinahanap niya, apparently ako hinahanap niya. Tumingin siyang paligid Nung makita niya ako, papunta sa akin. So, tumayo na ako. Sabi ko, in-extend ko yung kamay, Mr. Mayor, sabi niya, Attorney Panelo, I've been following your career. Sabi niya. Mabilis sagot ko naman sa kanya. No, I've been following yours. Ayan, dyan kami nagkakilala. Kaya kami palang dalawa Mutual Admiration Society. Ibig sabihin, umahanga ako sa kanya dahil sa kanyang reputasyon. Siya naman pala, dahil marami tayong mga hawak na kaso, mga high-profile cases, sinusundan niya pala karera. Medyo humanga rin siya ng konti. Doon nagsimula ang aming pagiging magkaibigan. At pag nandun ako sa Davao, nagkikita kami sa gabi. Gabi lang kami nagkikita Kung hindi tanghali, kadalasan gabi. Nandun kami sa After Dark. At siya'y mahilig kumanta. Ako'y kumakanta rin, di ba? Hindi nagkakasundo kami sa pagkanta. Ang laki na nga ng improvement niya nung nag-uumpis pa lang yung kumanta. Talagang medyo wala sa tono. Pero kakakanta ba, gumanda na. Nasa tono na siya. Tapos, sabi ko sa kanya, alam mo, kailangan natin ng presidente na kagaya mo. Yung ginagawa mo sa Davao, yan ang kailangan natin sa Pilipinas. Naku, sabi niya, dito lang ako. Hindi ako pa pwede dyan. Mayor lang ako. Puro ganon. Hindi ba 10 taon ko niligawan yan? 10 taon kong niligawan yan. Tanungin nyo yung mga taga Davao. Wala pa yung mga yung sinasabing sila raw nagpatakbo na ako. 5 years before ng 2016 pangalang Duterte na ang pinangangalandakan ko doon sa Davao. Kaya yung mga reporters doon, yung mga matatandang kolumnista doon, tanungin nyo sa kanila. Panila ako Duterte kasi nga, parang nga akong gagawin mo sa Green Hills Dito sa Green Hills, binibenta ko na ang pangalan Duterte Sabi ko, yan ang kailangan natin, yan ang magiging mayor. Ito naman si Digong,
Bisit na bisit sa akin. Sabi niya, tigilan mo na yan. Hindi ako interesado dyan. Saka, mayor lang ako, ikaw naman. Sabi, hindi. Kailangan ka ng taong bayan. No? Yan dyan o nagsimula yan eh. Hanggang ako nagsusulat ng mga artikulo. Siya nagiging topic ko sa mga speaking engagement ko. Hanggang nagpagawa ako ng t-shirt. Hindi maala ba kayo? 6 na taon bago nangyari yung 2016, nagpagawa na ako ng t-shirt sa kapatid ko. Nakalagay, Run, Duterte Run. Para si Raulo ko. 2016, ibig sabihin, 2016 minus 6. O ilan yun? Ganun no. Hanggang, yun, alam nyo, nung makilala si Digong at nalaman ng taong bayan ang record niya, etong kailangan natin, no? Kaya nagkaroon tayo ng Digong. Yan ang istorya yan eh. Kaya matagumpayan kasi para sa kanya, isa lang ang batas niya. Sabi niya, kahit sa kabinete noon, pag kakaroon ng argumento ron, kanya-kanyang katwiran, sabihin lang ni Presidente Duterte na, oy, sabi niya, just follow the law. Tapos ang usapan, kung ano yung batas, patupad niya na lang. Wala nang maraming kwento, maraming diskusyon. Siya magalit na magalit, sino man na magalit, wala siyang pakialam. Patayin niyo kung gusto niyo. Kung kung hindi ko kayo maunahan. Mga banat niya nun. Kaya nakita natin, matagumpay siya. Nakita talagang phenomenal. Kaya lang ang problema, yung mga pumupuri sa kanya ng mga panahon, shouting hosannas, yelling praises to high heavens. Nag-uunahan pa yan pag may biyahe kami abroad. Naku, gusto niya, palaging kasama rin sa aeroplano. Yung mga yan. Yung mga nakaupo ngayon sa Senado, yan, puro mga sip-sip. Pati dyan sa Kongreso. Pero ngayon, tingnan mo kung paano nila siraan ang Presidente Duterte, kung paano siraan itong si Inday Sara. Kasi sa gabal, sa kanilang mga ambisyon, na gusto rin nilang sila ang maging susunod na makapangyarihan after Bongbong steps down. Yan ang story yan. Anyway, teka, napasarap na naman ang kwento natin. Alas 11:12 na sabi ko sa inyo, alas 11 lang. So, pahinga tayo. May pasok pa tayo bukas magkita na tayo. May programa ako sa SMNI. Tomorrow, isasabay rin natin sa ating TikTok. So, hanggang sa muli, good night sa inyo. Salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi.